Tapos na, nasunog na yung pera natin. Meron mga figures dyan, huwag nyo ako lulukoyin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nyo doon sa Wawaw Builders. Mga ghost projects. You'll wait for it. Wow. Ayun. There seems to be some ghost projects actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report. Mga kaboses, ang napagandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kaboses, ito na po ang pinakamatinding pasabog. Ano po ngayong araw, mga kaboses? Kasi po, no, lumantad na po ito pong matagal na pong sekreto, mga kaboses, ng DPWH. Kasunod pa rin po ito, mga kaboses, sa atin na pong pagsubaybay ano po sa malawakang investigasyon po ngayon dito po sa maanumalyang flood control project. At kahapon po sa Senate hearing, mga kaboses, meron pong confession na nangyari. Ano po? Hindi po napigilan ni Secretary Bunuan, mga kaboses, na talaga pong isiwalat kung ano po ang katotohanan sa likod po ng mga ghost project. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong araw, mga kaboses, and standby po kayong lahat. Isang napagandang araw po sa ating lahat, mga kaboses. Sa lahat po natin ng mga OFWs all over the world. Saan man po kayong lupalop ngayon sa mundo, mga kaboses, isang napagandang araw at naway nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. At syempre, palakpakan po natin ating mga sarili, mga kaboses. Ayan, dahil po tayo po'y napakalakas ngayong araw, mga kaboses, at tayo pa rin po'y andito, buhay na buhay at nagsisiwalat po sa mga nangyayari po sa ating bayan. Napaganda po nito dahil uminit po ang ulo, ano po, mga kaboses, ng mga senador. Kung sa episode po natin kahapon ay tungkol po kay Senator Dante Marcoleta, mga kaboses, yung minartilyo niya. Yun hong mga kongresista, yun pa lang, yung mga kontratista, mga kaboses, no? Yung iba ay nag-absent dahil natakot. Yung iba naman po ay present at willing pong mamartilyo. So ngayon, dito tayo ngayon, mga kaboses, sa init ng ulo dahil na corner po, ano po, mga kaboses, sa ang DPWH sa Senado, mga kaboses. At galit na galit po si Senator Jinggoy Estrada kay DPWH Secretary Manny Bunuan, mga kaboses. Narito po ang ulat, no? Pakinggan po muna natin, mga kaboses, itong ulat mula po sa News 5, mga kaboses, ang komprehensibong ulat po, no? Atin na pong pakinggan, mga kaboses, at bibigay po tayo ng reaksyon sa video ito. Narito po ang video, mga kaboses. Sinabot ng mga senador ang DPWH at ilang kontraktor na humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga palpakuman ng flood control projects. Napaamin si DPWH Secretary Manny Bunuan na meron talagang ghost projects. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, pakidetalye nga itong mga ghost projects na inamin ni Secretary Bunuan. Grabe, no? Grabe, mga kaboses. Jiggy, sa pagdinig ng Senado, no, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na nakarating sa kanyang opisina yung impormasyon kaugnay nga dyan sa mga ghost flood control projects. Ay nasa bahagi ng Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos. At ang kontratista daw niya na itong Wawaw Builders. Wow. Simula noong 2020, Wow. billion pesos na kontrata para sa flood control projects sa Bulacan pa lang. At medyo uminit nga, Jiggy, ang ulo ni Senator Jinggoy Estrada ng tanungin, magkano ba yung kabuuang kontrata na nabigay dito sa Wawaw Builders na ito? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada at DPWH Secretary. Narito, pampakinggan niyo po, mga kaboses, ha? Tapos na, nasunog na yung pera natin. Meron mga figures dyan, huwag nyo ako lulukoyin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nyo doon sa Wawaw Builders. Mga ghost projects.
We'll wait for it. Wow. Ayun. There seems to be some ghost projects actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor. We're investigating it. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report. May dumalo bang mga opisyal ng COA at anong paliwanag nila? Paano raw nakalusot Ayun. ang mga proyekto na pinondohan pero hindi naman pala ginawa? Oo, tama ka dyan, Jiki. Na-question talaga yung mga taga-COA ng ilang Pati senador. COA na-question, ha? Lulusot yung mga kontrata ng mga flood control o ghost flood control projects na ito. Ayon doon sa representante ng COA na dumating sa pagdinig, ongoing yung kanilang data gathering at pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa kontrata ng mga ghost projects na yan. Pero Ayun. ayon sa DPWH, oras na mapatunayan mula sa kanilang investigasyon na totoo nga yung mga flood control, yung mga ghost projects na yan ay sasampahan daw nila ng kaso. Ang sino mang may kaugnayan dyan, kontratista man o taga-DPWH. Sa katunayan, nirelieve o tinanggal na nga raw ngayon ni Secretary Bonoan yung mga nandoon sa distrito ng Bulacan na tauhan ng DPWH kung saan naroon nga yung umano'y mga ghost projects. At may nag-isa bang kontraktor dyan? Jiggy, uminit ang ulo ni Senator Rodante Marcoleta Ayun. doon sa QM Builders, dahil naguluhan siya doon sa, o nalito siya, uminit ang ulo niya dahil nalito siya doon sa sagot nga nitong may-ari ng QM Builders kung paano ba siya nakakuha ng pagkalaki-laking kontrata nga para sa iba't ibang proyekto mula sa DPWH. Narito yung bahagi ng sagutan nila, Jiggy. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Ito yung laman ng Huwag gapon. tatawa kasi hindi nakakatawa ito. Ay, sorry po. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Ayun. Napakainit nga noon na kahapon, mga kaboses, no? At panguli na lang, Mayan, totoo ba na may ilang opisyal at tauhan ng DPWH ang nangongontrata sa mga proyekto? Yan ang gustong malaman ni Senator Erwin Tulfo, Jiggy. Kaya tinanong niya mula kay DPWH Secretary Bonoan kung alam daw ba niya yung tungkol sa impormasyong nakuha ni Senator Tulfo tungkol sa ilang mga district engineers, Ayun. ilang mga regional directors na di umano ay kontratista kaya sila daw ang kumikita sa malalaking proyekto mula sa kanilang ahensya. Narito ang bahagi ng kanilang sagutan kanina. I cannot ascertain anything, but I think honestly, I have heard of this. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo raw makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. Department of Public Works. Dati po Bureau of Customs, ngayon Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. Jiggy, kaya ang suggestion dyan ni Senator Erwin Tulfo, baka kailangan i-lifestyle check na yung ilan Lifestyle daw sa mga check, kawalan ayun. ng DPWH. Yan ang kailangan. Paldo-paldo Yan ang kailangan. kinikita mula sa mga proyekto Paldong-paldo ng talaga. kanilang sariling kagawaran. Samantala, Jiggy, natapos kani-kaninang pasado 2:00 ng hapon yung pagdinig, itutuloy yan sa mga susunod na linggo kung saan inaasahan na mas maraming kontratista ang haharap para sagutin Ayan. yung mga tanong ng mga senador. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang Ayun. ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Ayun, mga boses, ang report mula po sa News 5. Thank you po, News 5. Mga boses, ang bombshell po nito ngayon, ito pong wow! Wow talaga no, mga boses. Ito pong Ghostbuster po ng budget. Wow, nawala. Or, pwede rin kasi Ghostbuster ito no, wow. Mga boses, allegedly, no? 5.971 billion worth of 85 flood control project po sa Bulacan ay naging multo o naging ghost, mga kaboses, no? Na inamin po mismo, no, ni DPWH Secretary Manuel Bunuan,
na may ghost project talaga. Particularly po dyan po sa Kalumpit, Malolos at sa Agunoy po. Projects were supposedly implemented noong 2021 pa po sana and 2022. Pero wala po tayong nakikita sa actual mga kaboses doon po sa ground. So ang total po na lahat ng nakamkam po nitong allegedly na nakamkam raw po ng Wawa Builders, kasi kung babasayan natin yun pong statement ni Bunuan, kasi ghost project mga kaboses, all in all nasa 9 billion mga kaboses, parang kanon. Ayan o. So ayan yung pinakamalaking issue ngayon mga kaboses. Ayan na yan Sana'y tuloy-tuloy na. Umamin na ito si Bunuan. Siguro ang tagal nilang alam nito no? Bakit ngayon pa sila nag-investigate? So kung walang gagalaw mga kabos, wala talagang mangyayari. Dito tayo nagtataka. Dapat panagutin rin itong DPWH sa kanila pong kapabayaan. Under investigation na nga yung Wawaw. At nasabi na yung kontraktor at yun pong may-ari nito. Mga kaboses, ano po? Bilyon-bilyon yung awarded ng mga proyekto. Pero hanggang papel lang po yung implementasyon. Inamin nga ho ng DPWH, ngunit uli-uli na po ang lahat. Nagastos sa po ang pera. Paano pa natin yung kunin ngayon? Ang pinakamalaking katanungan nito na dapat talagang imbestigahan at palaliman po ng ating pong Senado, mga kabos, kung sino nga ba ang padrino mga kabos, ito pong Wawaw Builders. Ano po? Paano sila nakalusot at nakakuha ng halos 6 billion pesos sa isang province? At bakit 2025 pa lang mga kaboses may ghost flood control? Mga kaboses, ngayon pa po natin nalaman, ang tagal na pala nito. Ano po? Kung magpapatuloy po kasi yan, hindi lang po dapat siguro kontraktor ang pinahin natin. Kasama din po itong DPWH official na mga pumirma ng approval at lalong-lalo na po ito pong mga mambabatas, no? Na nag-realign po ng pondo po ng bayan. Otherwise, talagang magpapatuloy ang problemang ito, mga kaboses. So, abangan po natin kasi natapos na, nag-confess na ang DPWH for so many years mga kaboses. Ngayon lang talaga kasi ginisa ng ating Senado. Mga kabos, lumabas na po ang kanilang sikreto. Kayo mga kabos, ano po yung reaksyon ninyo, opinion, suggestion regarding po sa ating pag-usapan ngayong araw? Paki-comment po mga kabos sa iyo pong mga reaksyon. At pakihit rin po ang notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads dito po sa Standpoint Analysis mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins, mga kabos, at kayo po ay nakikinig at nanonood sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po. God bless and bye-bye.